O ito mga kababayan, mas lumiwanag pa. Mas maliwanag pa sa sikat ng araw ngayon mga kababayan na itong administrasyong Marcos na ito ay talagang nakipagsabuatan sa ICC. Pero bakit tayo magpatuloy? Ako muna ibabati ng magandang hapon sa kayong mga subscribers dyan, sa kayong mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Yun ang mga kababayan ngayon, mismong si Boying Remulla na rin ang nagbunyag na itong administrasyong ito ay talagang merong sabuatan, nakipag-ugnayan mga kababayan sa ICC. Kasi nga, mismong si Boying Remulla na ang nagsabi mga kababayan, may kasabihan nga tayo, na yung isda talaga ay nahuhuli sa kanyang sariling bibig. Si Remulla na rin mismo ang umamin mga kababayan at nag-anunsyo na mayroon na daw warrant of arrest itong si Senador Bato de la Rosa dahil nga mayroon daw tumawag sa kanya mula sa ICC mga kababayan. Ibig sabihin talagang may ugnayan itong administrasyong ito at itong ICC mga kababayan. Paano naman nakakuha ng impormasyon itong si Boying Remulla? O naman kaya mga kababayan ay may sabuatan din itong si Remulla, itong administrasyong ito at itong si Antonio Trillanes na talagang alam naman natin na ito yung mortal na kaaway. Talagang galit na galit ito kay dating Pangulong Duterte mga kababayan dahil tinanggihan itong kumag na ito, itong si Trililing na ito, tinanggihan ito ni dating Pangulong Duterte na maging katandi mga kababayan. Gusto nito si Trillanes na ito, itong si Trililing na ito, na maging Vice President noon at gusto ngang makipag-tandim kay dating Pangulong Duterte pero inayawan mga kababayan. Kaya itong si Trillanes talagang sagad na sa kaniyang buto yung galit niya kay dating Pangulong Duterte mga kababayan. At ito nga, pinunduhan. Ayun nga din kay Attorney Mike Operario mga kababayan, ay pinunduhan itong si Trillanes malamang. Pinunduhan ito ng administrasyong ito para nga sirain itong mga Duterte at ubusin at sirain itong mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte para tuloy-tuloy sila mga kababayan, para mawala, para mabura sa mundo ng politika itong mga Duterte at kaalyado ni dating Pangulong Duterte mga kababayan dahil balaki dito sa kanilang hangarin, sa kanilang kagustuhan mga kababayan na lumaganap ulit yung droga at yung korupsyon ay wala nang pipigil mga kababayan. Grabe itong administrasyong ito, napakawalang hiya talaga, napakawalang utang na loob mga kababayan. Pagkatapos pinalibing itong si dating Pangulong Marcos Sr. mga kababayan, ilang presidente ba ang lumipas? Walang nakagawa na maipalibing itong si dating Pangulong Marcos Sr. sa libingan ng mga bayan. Si Pangulong o dating Pangulong Duterte lang ang gumawa. Pero ngayon mga kababayan, anong ginawa ng administrasyong Marcos na ito? Sobra-sobra talaga yung pambubudol. Ako nabudol din ako itong hinayupak na ito noon mga kababayan dahil talagang sumusuporta ako noon nung panahon ng pangangampanya. Sarili nating pera ang ginastos para sumama sa motorcade dahil ang inakala talaga natin ay magkakaroon na ng tawag nito, unity sa ating bansa. Wala nang kulay politika mga kababayan. Pero ngayon, anong nangyari ngayon? Talagang dinudurog nila yung mga Duterte mga kababayan. O ito na, wag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Mayroon daw nag-tip kay Boying Remulla na may warrant of arrest na si Bato de la Rosa. Anong implikasyon yan sa katatayuan ng mga kaso ngayon sa ICC at sa estado ng hustisya dito sa ating bansa? Ito po muli si Attorney Mike Operario at pag-uusapan natin yan sa araw na ito. Kagabi lang naglabas po ako ng video tungkol sa di umano'y pagkaka-issue ng warrant of arrest kay Bato de la Rosa ng ICC na hindi pa nga ito kumpirmado nung panahon na yon, pero kumakalat na itong balita. At kaya pala kumakalat ito, kanina napanood ko yung video, that it was Boying Remulla himself who stated in an interview na naka-receive siya ng tawag
at kinonfirm na meron na ngang warrant of arrest si Bato de la Rosa. Ang magandang pag-usapan dyan, sino yung tumawag sa'yo? At bakit ikaw ang tinatawagan? Bakit natin kailangan itanong yan kay Boying Remulla? Well, first of all, ang website ng ICC shows na wala pa silang inilalabas na warrant of arrest, or wala pang indikasyon or any information that there is a warrant of arrest issued. Yung abogado ng complainant, yung Attorney Contis, also could not confirm if there is a warrant of arrest. Now, this government, who is not even a party to the case, apparently through Boying Remulla, already has information. Somebody called him na meron na warrant of arrest. So, it seems as if merong insider si Boying Remulla. Bakit meron kang insider sa loob? Di ba supposedly hindi nakikipag-coordinate ang gobyerno ng Pilipinas sa ICC patungkol dito sa kaso ni Rodrigo Duterte? At bakit ikaw ang tinatawagan? Because he said may tumawag sa kanya. So kung hindi man diretso sa ICC ang nagko-confirm nito, somebody has access to information inside the ICC at nagbabato ng tip kay Boying Remulla. Ay sino naman yung nagbabato ng tip sa iyo? Bakit hindi mo sabihin sa amin? Kasi supposedly sabi mo yan ay public interest. And that is not a matter of national security. So bakit ka sasabihan itong sino man ito? Private individual man to o government officer man ito? Sino nagsabi sa iyo? Well, si Trillanes ba yan? Kaya hindi mo sinasabi yung kanyang identity? Walang rason para hindi mo sabihin yan. Kung si Trillanes man yan, another question is, anong kaugnayan ninyo kay Trillanes? Officially, anong kaugnayan ng gobyerno kay Trillanes? And that will answer a lot of questions. Pag sinagot mo yan, mas marami pang mga tanong o mga tanong ang mabibigyan ng kasagutan tungkol sa naging kaugnayan ng pamahalaan nito sa pagkaka-aresto kay Rodrigo Duterte. Kasi of all people, why will you call the ombudsman, si Remulla? Well, si Remulla is not the DOJ secretary. At kung magkakaroon man ng extradition, it will not be his call. It will be the call of the DOJ secretary, who is not him anymore, na magfa-file ng extradition request at hindi ang ombudsman. Wala nang kinalaman ng ombudsman dito. Pero bakit siya ang tinatawagan? Well, di ba? Your guess is as good as mine. Ika nga. Pero I think alam na ng taong bayan yan. Alam naman ng lahat noon na sa pagkaka-aresto ni Rodrigo Duterte, hindi naman na talaga totoong walang partisipasyon yung gobyerno. It was the government who made it possible na arestuhin si Rodrigo Duterte. Ang implikasyon lang nitong mga revelasyon na ito, na sa sarili niyang bibig nagmula, nahuhuli yung isda sa sarili niyang bibig, is that kung meron kayong insider sa loob, is the government spending money for this insider information? If it is Trillanes, is the government spending money for Trillanes to give you access to this information? That is a matter of national interest also, na i-reveal nyo itong mga bagay na ito sa publiko. Kung sino-sino yung pinagbababayaran at pinagkakagastusan ng gobyerno para lamang dito sa mga kaso na isasampa ninyo sa mga miyembro ng oposisyon at saka mga sumusuporta kay Sara Duterte. Noong pa sinabi ko na sa inyo, meron na talagang plano itong pamahalaan na eventually ay isa-isang i-eliminate yung mga sumusuporta kay Sara Duterte because ito nga ang flood control, they are planning to twist it around, na ngayon ang mga kakasuhan ay yung mga senador na kampi kay Sara Duterte at hindi yung mga congressman na supposedly ay involved dito. Of all the congressmen, si Saldico lang ang sasampahan ng kaso. Si Speaker Romualdez ay parang wala lang, di ba? At mukhang gagawin pa yata nilang state witness, pati yung mga DPWH, mga officials in Bulacan ay si Hernandez, si Alcantara, ay mukhang magagawin pa mga state witness. Sino lang matitirang kakasuhan? Yung mga senador na lang. Nasaan na yung 67 contractor na sinasabi ni Ping Lacson? Nawala na rin, parang bula. Nasaan na yung mga 15 top contractors na sinasabi ni Bongbong Marcos? Nawala na rin.
Ngayon, kitang-kita ng taong bayan kung paanong ipinipihit ngayon itong investigasyon na ito sa flood control to benefit still the administration, because ang tatargetin na nila ngayon ay yung mga senador na kampi kay Sara Duterte para kapag inulit nila yung impeachment sa 2026 ay magkakaroon na sila ng bilang. You see, the people have already spoken in the last election na ayaw nilang ipatanggal si Sara Duterte kasi alam nila na pag binoto nila yung mga tao na sumusuporta dito sa administrasyon, ang target nila is to have sufficient number in the Senate para to remove Sara Duterte by way of impeachment. The people have spoken through their ballots na ayaw nila itong style na ito ng pamahalaan, and they have placed enough senators in the Senate to thwart any attempt na tanggalin si Sara Duterte by virtue of an impeachment. And now this administration is trying to eliminate and destroy and to subvert the will of the people by eliminating yung mga senador na palagay nila ay kakampi kay Sara Duterte in the event of an impeachment. Kaya makita ninyo itong flood control, biglang pumihit ang target ngayon. Yung mga sumusuporta kay Sara Duterte, Villanueva, Jinggoy, Chis Escudero. And now, kasama na rin si Bongo doon sa kanilang iniimbestigahan dito sa flood control. Punta sila ng punta sa Davao hanggang sa pati si Mayor Magalong na nag-resign na biglang naandun. Pero pag-uusapan natin si Mayor Magalong and the other politicians involved here in a separate discussion. What is important right now is that nagiging malinaw sa ating lahat, sa mga Pilipino, na ang ginagawa ng administrasyon ngayon is all designed to eliminate the opposition to a possible impeachment case to be filed against Sara Duterte in 2026. Itong investigasyon na ito sa flood control, walang makukuhang katarungan. Ang pamahalaang gobyerno, ang mga mamamayan, hindi mababawi ang pera dun sa mga may kagagawa nito under this present administration. It is apparent sa marami na ang mangyayari dito ay diversion at takipan upang hindi managot yung mga totoong dapat na managot dito sa kaso ng katiwalian dito sa flood control. Ay nang mga kababayan, no? Grabe talaga. Magkakaroon talaga ng takipan dito. Dito sa pag-iimbestiga ng ICI, mga kababayan. Dito nga sa talagang karumal-dumal itong mga kababayan dahil trilyon yung halaga, yung pinag-uusapan dyan. Talagang ililihis nila. Ngayon nga, ang tingin ng nakakarami, gagawin nila na ipa-aristo itong si Senador Bato de la Rosa doon sa ICC, mga kababayan, at ipadala doon sa dahig para mabaling nga yung atensyon ng taong bayan. At itong administrasyong ito ay nakipagsabuatan kay Trillanes. Maliwanag pa sa sikat ng araw, mga kababayan, na itong administrasyong ito ay pinunduhan nga itong si Trillanes. Paano nakakagalaw itong asong ulol na ito, itong si Trillanes na ito, kung walang pundo ito mula sa administrasyon ito? Pumunta yata ito ng ICC, mga kababayan, doon sa dahig. Parang nabalitaan natin na nakipag-usap itong si Trillanes mismo doon sa dahig, mga